Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin sa mga gabi pa sa kanila dahil inaantok. At magandang umaga rin sa mga nakasimangot sa kanila dahil may problema. At magandang umaga rin sa mga nakangiti sa kanila dahil itong araw na ito ay espesyal sa ating lahat. At hindi na nga ako pinakilala ng ating kapatid dahil ako naman daw ay kilala nyo ng lahat. Pero lang siguro sa ating ibang bisita. At hindi ko alam kung bakit ganyan ang mga ngiti nyo. Parang iniisip nyo pag ako'y nagsasalita parating magjo-joke. Ngayon po ay ako'y nagpapasalamat din kay Sister Rachel. Sabi ko sa kanya kanina, nakahanda na ba yung accompaniment mo? Kasi tuwing kumakanta yan si Sister Rachel, naglolo ko yung accompaniment, hindi ko alam kung bakit. Pinagkakatagpo yata ng tadhana. Pero okay naman. Salamat sa awit. One day at a time. Nung Sabado, ako'y wala rito. Ako'y nasa Timog Church. Dahil every last Sabbath of the month, ang Sabbath School ay nasa Timog Church para mag-Sabbath School, manguna sa Sabbath School. Dahil sa mabuti ang Panginoon, wala po sila dong nakaschedule na speaker, kaya dinire-diretso ko na po hanggang Divine. Lahat naman po kami ay na-bless sa aming mga pinag-usapan. Ngayong umaga, kung ano man ang inyong iniisip, tulad ng ating leksyon kaninang umaga, ako'y naniniwala na hindi nyo muna iisipin dahil pag uwi nyo sa bahay, iisipin nyo na naman. So mamaya nyo na isipin. Ang isipin muna natin ay yung ating pag-uusapan. At ang ating pag-uusapan ay may kinalaman nga sa Ecclesiastes 12:13-14. Are you ready? Mga kapatid, tayo po ba handa? Saan? Paano? Bakit? Para kanino? Yan ang ating pag-uusapan. Mga kapatid, ako lamang ay merong 2 puntos na ibibigay. 2. Kaya huwag kayong kukurap. Huwag kayong magkakwentuhan. Huwag kayong magte-text. Mamaya lang muna. 2 lang to. Pagbigyan nyo na ako. Ang oras ay malayo pa. Ang una agad para mabilis. Ang una ay basahin natin ang Ecclesiastes 12:13-14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Tayo po lahat ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos, dahil po sa inyong kalwalhatian, nakita namin ang aming kasalanan at narito kami, Panginoon, lumalapit sa inyong paanan, handang tumanggap ng inyong pagpapatawad sa amin at handang tumanggap ng aming pagsasalusaluhan. Nawa po kami lahat ay tumuon dyan sa inyong mensahe na nais ipabot sa amin at ang aming mga iniisip ay huwag muna namin isipin na makakahadlang sa aming pagtanggap ng biyaya. Kung hindi tulungan nyo kami na sa aming pagsasaluhan, lalakas kami sa aming pananampalataya at patuloy na gagawa sa inyong bukiran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-uusapan ay 2 puntos lang. Dahil nga sabi dyan, conclusion na. Conclusion na to, kaya patapos na tayo. Okay ba kayo dyan? Ako kanina pa pinagpapawisan yung kamay ko. Kasi pag ako'y gutom, talagang pinagpapawisan ang kamay ko. At ako nga hindi pwede magutom dahil ako'y acidic. Pero hindi ko na nagawang kumain dahil sa... Hindi ko alam kung bakit sanay na sanay naman ako, pero kinakabahan ako paminsan. Ibang klase talaga pag divine service. Kahit nasanay ka ng tumayo sa mga kapatid, harap mo na. Pero pag divine service, kakaiba, kakabahan ka pa rin. Hindi mo alam kung bakit. Pero ang sabi sa leksyon natin kanina, yan ang kabalalan ng Diyos. Iba yung level natin sa level ng Diyos. Okay? Kagabi, bago ako dumako sa aking puntos, kagabi ako'y pauwi. At walang ibang ibinalita ang 24 oras. Kung hindi patayan, merong mag-boyfriend, nag-aaway sa may harap ng Bangko Sentral, mga incheck.
Tapos yung babae ay sinagasaan. Hindi pa nakontento yung boyfriend, sinaksak. Tapos di pa nakontento, sinagasaan ulit. Batay. Nahuli naman. At ito palang boyfriend na ito ay talagang may record na sa pulis. At sumunod na naman, kahit ayaw mong pakinggan, makikinggan mo nasa bus. Ang sumunod na naman ay yung laundry shop ay ninakawan, pinatay yung may-ari, yung asawa nasa ospital. Grabe, sabi ko kagabi, itong mundo natin ay totoo ay sinasabi sa Biblia na habang ang mga tao ay nagsisigaw ng kapayapaan, puro karahasan naman ang ating mapapakinggan. Kaya nga mga kapatid, naisip ko kagabi na itong mundo ay dapat talaga hindi tayo maging comfortable sa kung saan tayo ngayon. Kahit na nakahiga ka, may ligaw naman na bala. Pagising mo, patay ka rin. So, hindi ka nagigising. Pagising mo, wala na nga, hindi ka nagigising. Diba? Pero totoong nangyari yan, kasi nga napakinggan ko sa balita, na merong isang lalaki naglilinis ng kotse niya sa garahe. Totoong nangyari. Tapos may ligaw na bala, natamaan yung lalaki, patay. Biro mo, ang ganda-ganda ng kotse, nililinis pa, ang ganda ng bahay, ang ganda ng kwarto, ang ganda ng lahat. Pero hindi niya alam, yun na pala yung huling araw na maihimas niya yung kanyang sasakyan. So talagang itong mundo natin ay hindi na comfortable. Maya-maya na lang. Eto nga nabasa ko pa sa balita. Current events muna tayo ha. Huwag kayong mag-alala, dadakot tayo dyan. Nabasa ko sa balita, sa New York, merong bata na sa stroller, tinutulak-tulak ng kanyang yaya. Maya-maya, may lumapit na lalaki, pinagsasaksak yung bata. Nasa stroller, patay. Nakatakbo na yung lalaki. Tapos, sa Caloocan, merong hindi nagkasundo sa kalsada. Nagbusinahan, lumabas, binaril yung isa, patay. Ganun lang. Yung buhay ng tao, simple lang. Magalit lang yung isa, tapos na yung buhay ng isa. Maasar lang, suntukan na. Maasar lang, sabunutan na. Ganun na lang ang buhay ng tao. Kaya itong mundo natin, talagang hindi na comfortable. No, Nanay Elsa? Hindi na comfortable itong mundo natin. Ano ngayon? Hindi na comfortable. Ito ang unang puntos. Lalayo muna tayo dyan sa Ecclesiastes, dadalahin ko muna kayo sa 1 Corinthians 3:13. Mga kapatid, yung bibitawan ko sa inyong dalawang puntos ay mabibigat. Mabibigat. Ang bato-bato sa langit, ang tamaan ay nakalagay sa projector. Wala pong sinasadya. Pero ang dalawang puntos na ibibigay sa inyo ay medyo mabigat, pero dadalahin ko sa inyo ng medyo maganda. Okay? Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. Sa Tagalog, ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Ano yung mabigat na part dyan? Ano yung mabigat na part? Titingnan kung yung ginagawa ay anong klase. Yan ang mabigat. Anong klase? Anong klase ka bang, sabihin natin elder? Titingnan kung anong klase kang elder. Titingnan kung anong klase kang diakono. Titingnan kung anong klase kang Sabbath School Superintendent. Titingnan kung anong klase kang ordinaryong membro. Titingnan kung anong klase kang Kristiyano. Yan ang mabigat. Si ate, nagpa-chorus din. Joyful, joyful, we adore thee. Ang ganda ng bahay nung kapitbahay. Siguro mayroong DVD. Nagpapaawit pero ang sinisilip kung ano-ano. Yung damit ng kapatid ay imported. Titingnan ng Diyos kung anong klase kang chorister.
Ha? Nagpipray, pastoral prayer. Lord, mga kapatid, lahat ng ating ginagawa, titingnan kung anong klase. Kahit maliit. Sabi ko nga kanina sa mga kabataan, bakit nag-hear our prayer, O Lord? Ano ba? Boring na ba? Hindi na lang dumiretso sa magdasal agad? Pa-hear our prayer pa? Hear our prayer, O Lord. Now, dear Lord, as we pray. Hindi nyo alam kung bakit. Alamin nyo mga kapatid, pag hindi nyo alam, wala, hear our prayer na, nagagarong-garong ka pa, hear our prayer, tinitingnan mo yung kapatid mo kung nakapikit, kung hindi naman, hindi ka rin pipikit. Yan ang maliliit. Pupunta tayo sa maliit, palaki. Anong klase? Anong klase ang ginagawa mo? Paano ba yan i-rebuild? Paano mahahayag? Sa pamamagitan ng, ano sabi kanina sa text? Sa pamamagitan ng apoy. Ano ba ang apoy sa Biblia? Brother Polding, ano ang apoy sa Biblia? Ang apoy sa Biblia ay pagsubok. Titingnan kung talagang totoo kang elder. Andyan na si Satanas. Kukutsain ng asawa mo, kukulitin ang isip para lang sa Sabado ay mag-away kayo at titingnan ni Satanas kung anong magiging reaction mo at pinahintulutan ng Diyos para tingnan din kung anong klase ka talagang elder. Yung bang mga sinasalita mo dito sa pulpito, yung ba yung ginagawa mo? Yung bang kinakanta nyo, To God be the glory, nakikita ba yun sa buhay mo? Yung bang leaning on the everlasting arms, ini-experience mo ba yan, kapatid? Pag dumating ka sa bahay ninyo at lumapit ka sa bigasan at pagkasipa mo ng ganon ay gumalaw, anong ibig sabihin? Ha? Pag yung bigasan mo, sinipa mo ganon, gumalaw, anong ibig sabihin? Walang laman? At pagkatapos dahil sinipa mo yung bigasan mo walang laman, gumalaw, nakita mo yung anak mo, nalaglag ang baso, nag-init ang ulo mo, nasigaw mo ang anak mo, napalo mo, hindi mo na alam kung saan tinamaan, nakita mo na lang nagdudugo ang isang parte ng kanyang katawan, at sinugi mo sa ospital, dumating ang asawa mo, sinisi mo ang asawa mo, wala sa bahay. Dahil lamang sa isang bigasan na walang laman. Anong klase kang Kristiyano? Susubukin. Susubukin. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Mabigat yan. Pagdating ng panahon, etong fire na yan, yan ang susubok sa atin. Merong mga ilang komentaryo na ang fire na yan ay sinasabi ay tao, pangyayari, bagay, sitwasyon. Ang pagiging mabait ay hindi yan parang nakaamoy ka ng isang corned beef. At dahil ang bango-bango ng corned beef, ang sarap-sarap ng corned beef, ikaw ay naging mabait. Alam niyo yung sinasabi ko? Di ba commercial yun? Nalaglag na yung cellphone, okay lang kasi nakaamoy ng corned beef na masarap, bango. Ang pagiging mabait, yan po ay hindi nangyayari overnight. Example lang yan ha. Merong kabaitan na natural at merong kabaitan na galing sa Diyos. Ngayon titingnan ng Diyos anong klaseng kabaitan meron ka. Ang gagawin, papahintulutan ng Diyos na ikaw ay maapakan ng kapatid. Maapakan yung paa, naglalakad, maapakan. Papahintulutan. Tapos titingnan niya kung anong magiging reaction mo. Kung ano magiging reaction. Pag maraming tao, hindi ka nagalit. Pero titingnan din ng Diyos ang reaction mo pag konti lang yung tao. Kung yung reaction mo ba pag maraming tao, pareho rin pag konti ang tao.
May mga taong mabait kasi maraming nakakakita. May mga taong mabait dahil maraming mag-praise. Pero may mga tao na nawawala ang kabaitan pag sikreto na. Titignan ng Panginoon what sort it is. Anong klase, kapatid, ng iyong ginagawa? Ito ang pinakamagandang example ng sinubok sa apoy. Ito yung pinakamagandang example. Nung si Shadrach, Meshach, Abednego ay hindi sumamba sa Diyosan, at alam nila na sila ay susunugin sa apoy, anong sagot nila? Anong sagot? Nebukadnezar, hindi namin sinasamba ang Diyos-Diyosan. Ang sinasamba namin ay ang aming tunay na Diyos. Kung kami man ay tatapon mo sa loob, kami mamamatay, alam namin. Ngunit alam namin na ang Diyos namin ay ililigtas kami. Ito yung pinakamaganda. Ngunit kung hindi man kami nailigtas at kami man ay namatay, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Ha? Nung nakita nga nila na hinagis, pati yung naghagis sa kanila ay namatay, at sila ay namangha kung bakit naging 4 ang tao sa loob, na kanina ay 3 lang, at kahit hibla ng buhok ay hindi nasunog. Ano ang nangyari? Nagkaroon ng reward. Naniwala si Nebukadnezar sa kanilang Diyos. Mga kapatid, silang 3 ay papatayin na. Pero hindi pa sumunod, hindi pa ipinagpalit yung prinsipyo na Kristiyano, papatayin na. Tayo, wala palang bigas, pinagpalit na yung pagiging Kristiyano, lumabas na yung mga sungay, paminsan-minsan, nag-iindak-indak sa may mga madidilim na lugar, paminsan-minsan tumitikim ng mga bagay na matatapang, paminsan-minsan ay konting sinungaling lang. Yan. Eto, papatayin na. Tayo wala pa. Hindi pa nga tayo mamamatay sa bigas. Hindi pa nga tayo mamamatay. Titingnan ng Panginoon kung yung inyong mga binabasa sa Biblia, yung inyong mga naririnig sa mga pastor, yung ating mga pinag-aaralan sa leksyon, titingnan ng Panginoon kung anong klase. Kung anong klase, what sort it is. Binasa mo nga, nabasa mo lang. Ano ngayon? Napakinggan mo nga. Ayun ngayon. Yan. Pagdating ng panahon at dumating ang apoy, titingnan ng Diyos kung anong klase yung ating mga ginagawa. Paano? Paano po? Kaya titingnan ng Diyos para ma-justify niya kung sino talaga gumagawa ng tama. So ang unang puntos ay, anong ginagawa mo ngayon? Kapatid, anong klase ba yan? Ikaw ba ay naglilingkod sa Diyos ng buong puso? O basta maitapos mo na lang ang program? Kahit hindi na tayo mag-usap, mga kapatid, pagdating ng AY, sigurado kulang na kulang ang tao sa loob. Titignan ng Diyos kung bakit wala ka sa AY. Huwag na kayo magrason sa mga kapatid, sa Diyos na lang kayo magrason. Titignan ng Diyos, bakit kaya wala to sa AY si Sister Elisa? Kanina umiiyak pa sa message ng pastor. Kaninang umaga, tapos sa AY, wala namang pala. Titingnan ng Diyos kung anong klase yung inyong pagsamba. Yung atin. Ito ang next. Ang bilis, ano? Ito na yung pangalawa. Hindi nyo ba nakita? Yun pala? Napakita ko ba? So yun pala yun. Sorry, may animation pala. Ito yung pangalawa. John 8:11, she said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee, go and sin no more." Alam niyo ang istorya na yan?
Ang istorya na yan ay tumutukoy sa isang babae na siya ay nahuli na nangangalunya, huli sa akto. At ang sabi nga ng mga ibang scholar, ang mga Pariseo at ang mga Eskriba at ang mga Saduseo ay hinihintay lang talaga. Nung nagising pa lang si Mary Magdalene, pagising pa lang, sinusubaybayan na kung saan pupunta, saan maglalagay, anong gagawin. Hinihintay nila. Gusto talaga nilang makot in the act. At pagka nilang nakot in the act, nangangalunya, yun na yung time na binabalak nila, dadalahin na talaga kay Jesus Christ. Yun yung sinabi. At pagdala nga nila kay Jesus Christ, hinagi sa harapan niya at sinabi, Guro, Master, babae na to ay nahuli namin sa pangangalunya, caught in the act. At ang sabi sa utos ni Moses, ang babae na to ay papatuhin hanggang sa mamatay. At anong ginawa ni Jesus Christ? Sa nakapagbasa, anong ginawa? Siya ay nagsulat sa ground. At pagkatapos ng magsulat, siya ay tumayo at sinabi niya sa mga tao, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, sabi niya sa mga Pariseo, siya ang unang bumato. At anong nangyari? Umalis ang mga tao. Ito pag binasa niyo ang Biblia, ang unang umalis ay yung mga matatanda, from eldest up to the last. Kumbaga sa church, simula sa elder, deacon, deaconess, sunod-sunod na. Ibig bang sabihin, ang may pinakamaraming nagawang masama ay yung matatanda, kaya sila ang unang umalis? Walang sinabi. Pero ang sinabi sa Biblia, simula sa pinakamatanda hanggang sa pinakahuli-hulihan, ay umalis. At ang ginawa ng Panginoon ay bigla siyang nagsulat sa sahig. Alam niyo mga kapatid, ni-research ko kung ano yung sinulat sa sahig. Ni-research ko ng isang linggo. At alam niyo ba kung ano yung nakasulat sa sahig? Hindi sinabi. Wala akong nakita. Ang sinabi lang sa komentary, si Jesus Christ, pag nagre-rebuke siya o nakikipag-usap, ang sinasabi niya, it is written. Maaaring yung sinulat niya sa sahig ay it is written, tapos dinugtungan niya nung pangalawa. Kung ano man yun, wala akong nabasa, wala akong nakita. At wala sa any commentary na nakapagsabi kung ano yung nakasulat sa sahig. Kung bakit, kung anong rason, hindi ko rin alam. Bakit hindi kaya nailagay sa Biblia kung ano yung nakasulat sa sahig? Gusto ko rin sanang malaman. Para pag may pumunta sa akin na nangangalunya, susulatan ko rin sa sahig. Ganon din sana gagawin ko eh, kaso wala, hindi ko na-research. Mahina ang Google. At ano ang sabi ng Panginoon? Ako man ay hindi kita hinuhusgahan. Umayog ka at wag nang mangyari. Ay wag nang magkasala. Ito ang unang masakit na puntos. Ang Panginoon ay hindi nangungutya. Ang kagandahan sa Panginoon, pag lumapit ka sa Diyos, masasabi mo ang lahat, walang sikreto. Pag nagsikreto ka pa sa Diyos, niloloko mo na ang sarili mo. Nagsikreto ka pa. Diba? Wala namang ikaw matatago sa Diyos. Sa tao, pwede ka magsikreto. Pero ang sabi, nung umalis yung mga tao, at ang sabi sa Biblia, walang natira. Ibig sabihin, ang nag-uusap na lang, si Mary Magdalene at ang Diyos. At nung makita walang matira, nagtaka ang Diyos kung bakit walang natira. So malalaman ninyo na lahat pala ay may kasalanan. At ang sabi dito, God did not mind their accusations because hindi inintindi. Alam niyo ba nung sinusulat ng Panginoon yung unang word? Habang sinusulat niya yon, pinipilit pa siyang tanungin ng mga Pariseo kung ano ang gustong mangyari. Pero hindi niya pinapakinggan, nagsulat siya. At hindi niya pinakinggan yun dahil ang sabi sa komentary, sila lamang ay matyaga sa pagkutya sa iba na hindi nila nakikita, kanila rin namang ginagawa.
No? Malakas ka lang sumilip sa ibang kapatid, pero hindi mo alam, pag in-analyze mo ay yung sarili, ikaw din ay guilty. Guilty ka rin. Galit na galit ka sa mayabang, pero ikaw naman ay mayabang. Asar na asar ka sa masungit, pero ikaw naman sa sarili mo ay masungit. Yan, kaya hindi pinakinggan ng Panginoon yung akusasyon nila. Bakit? Kasi nababasa, ayon sa komentaryo ni Mrs. White, nababasa ng Diyos na itong mga Pariseo, mabilis lang talaga itong magkomento. Mabilis lang manghusga. Kaya hindi pinakinggan ng Diyos yung kanilang akusasyon. At hindi rin nagbigay ng desisyon, ng konklusyon si Jesus. Kung hindi, anong sinabi niya? Yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kapatid, yung walang kasalanan sa inyo dito, siguro yun yung hindi nakikinig kasi ayaw lang matuto. Kapatid, yung mga walang kasalanan siguro dito, yun na yung mga walang dalang Biblia kasi sa ulado na. Tapos, hindi nag-aaral ng leksyon kasi alam na lahat, makita lang yung title. Nakalagay, God is holy. Alam ko na yan. Siguro yun yung mga yon. Kaya hindi na pinapakinggan ng Diyos. Yan ang una. At ito ang mas matindi. Matindi yan, pero ito ang mas matindi. Pag inaral mo pala yung Biblia, at saka mga komento ni Mrs. White, at komento ng ibang mga scholar, parang kulang yung oras sa pagbabasa. Ma-amaze ka kung ano ibig sabihin ng Bible. At ito ang sunod. God gave Magdalene a better solution, ngunit isa rin kay hindik-hindik na warning. Solusyon. Binigyan siya ng solusyon. Lumapit siya sa Diyos. Binigyan ng solusyon ng Diyos, ngunit stern warning. Ano ibig sabihin ng stern? Stricto. Stricto. At diretso sa punto na warning. Ano yung warning? Go and sin no more. Ang maganda sa Diyos, hindi tayo kinukutsa, hindi tayo kinukundina, pero hindi rin tayo tinetolerate. Hindi tayo tinetolerate. Kapatid, sabi ng Diyos, anak, hanggang kailan ka ba magiging masungit? Ang sabi ng Diyos, paglabas mo sa simbahang ito, go and sin no more. Go and sin no more. Doon sa punto na sinabi ng Diyos kay Mary Magdalene na go and sin no more, ayaw niya na si Magdalene ay babalik sa kanyang masamang ginagawa. Bakit? God is very serious about salvation. Mga kapatid, ang salvation, hindi yan binibili. Pagdating ng panahon na dumating ang ating Panginoong Jesus, hindi mo mabibili ang hagdan patungo sa langit. At kahit ngayon pa lang, hindi mo na ito mabibili. Ang salvation ay araw-araw na ini-exercise. Kaya sinabi niya kay Mary Magdalene, paghayop mo, Mary Magdalene, huwag mo nang ulitin. Hindi niya tinotolerate si Mary Magdalene. Hindi niya nga kinondina, hindi niya nga kinutsa, pero ayaw niya i-tolerate. Bakit? Mga kapatid, ang Diyos ay seryoso sa kaligtasan. Hindi ka po pwedeng gigising ng isang umaga, tweety, na ilalagay mo sa iyong Facebook wall, na sasabihin mo doon, na ako ay ligtas na at ako'y nakakasiguro na sa langit. Sigurado ka ba? Mamaya nag-Facebook ka, madaling araw na eh. Tapos inuutusan ka pala ng nanay mo, ng tatay mo, hindi mo na nasunod kasi nag-update ka ng picture, nag-update ka ng mga profile pic, tapos sumisigaw na yung nanay mo, utusan ka pala, hindi ka na mautusan, laro ka ng laro sa computer, wala na, naging zombie ka na sa kaka-computer. Tapos sasabihin mo sa Facebook mo, ligtas na ligtas ka na? Isip-isip ulit.
Ang sabi sa 1 Corinthians, titingnan ng Diyos kung anong klase yung ginagawa mo sa Facebook. Nakakatuwa naman yung Facebook. Bakit na kahit nauuhaw ka lang, nilalagay pa sa wall, I'm thirsty. Ano bang ina-expect mo? Bakit ka maglalagay sa wall, I'm thirsty? Nauuhaw ka lang, i-post mo pa sa Facebook. Kasi naghihintay ka ng comment, di drink coke, mga ganun-ganun, bla bla bla, etc. Nakakatuwa lang minsan tingnan, no? Tapos nalagay pa, wow, what a sunny day. Yun lang. Okay, ano ngayon kung nalagay mo yung sunny day, nag-expect ka ba ng reply, ng comment? Mga kapatid, ang Diyos ay seryoso sa kaligtasan ko, sa kaligtasan nyo. Kayo ba ay seryoso sa inyong kaligtasan? Seryoso ba kayo mga kapatid? Minsan kahit nagtatatumbling na dito ay Sabbath School, para lang mapaganda yung programa, ang AY gumugulong na, kumakain na ng bubog, para lang kayo imbitahan, para pumunta sa hapon. Ang mga elder tumatawid na sa tulay ng alambre, para lang bumalik kayo tuwing AY at umattend kayo ng midweek at vesper. Hindi naman kayo nakikinig lahat, hindi naman tayo lahat nakikinig. Nasaan tayo? Ang haba ng oras nandoon sa TV. 3 oras, 4 na oras hanggang Survivor Series, tinatapos. Pero hindi nabuklat ang Biblia, hindi nabuklat ang leksyon. Seryoso ba tayo mga kapatid sa kaligtasan? Ang Diyos, kaya niya sinabi kay Mary Magdalene, go and sin no more. Seryoso siya na maligtas si Mary Magdalene. Ngayon, kung si Mary Magdalene hindi naman seryoso, bumalik siya sa kanya ginagawa. Kung kayo mga kapatid, kung ako, kung tayong lahat seryoso na tayo gusto natin maligtas, bakit ang haba ng time natin sa TV? Hindi man lang natin nabuklat ng leksyon. Pag tinignan mo, walang sagot, ang lulutong. Hindi man lang magdamag sa Facebook, pati sa Dota, pati sa World of Warcraft, lahat na. Pati sa TV. Hindi ko naman kayo sinisermonan, naobserbahan mo lang. No? Naobserbahan mo lang. Kasi, alam niyo mga kapatid, kung ang Diyos ay seryoso na tayo gusto niya maligtas, tayo naman, papetiks-petiks, magbibisitation lang, pag maganda gising, mamaya, visitation. Nasaan kaya kayo mamaya? Mag-attend ng Sabbath School, bago maganda gising, minsan late na nga sa divine, minamadali pang matapos, tapos mamaya, babanggit yan, amen. Yung kapatid, anong inamenan mo? Hindi ka naman nakinig. Hala ka ng kwento ng kwento. Saan ka umamin? Alam niyo ba yung amen? Kung ano ibig sabihin? Pag nag-amen ka, naiintindihan mo yung sinabi. At nanamnam mo, at nanguyak mo maigi. Kaya ka nag-amen, para yun sa Diyos. Yung kapatid natulog, pag-amin na lahat, amen, umamin na rin. Hindi naman narinig. Hindi naman naiintindihan yung sinasabi. Umamin. Kapatid, seryoso ka ba? Ang Diyos ay seryoso. Kamusta naman tayo? Inibitahan ka lang mag-opening prayer. Sige ka pa ng tanggi. 15 years ka ng Adventist, hindi ka pa nag-opening prayer, kapatid. 10 years ka ng Adventist, hindi ka pa napakanta sa harap. Ano ba naman? Seryoso ka ba? Nasa iyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Yun ang pangalawang punto. O, 2 lang, tapos na. Ito, sabi sa aking notes ay pagbigay daw ako ng example. Nakalagay, give example. Minsan, napanood ko sa Batibot. Wala nang Batibot ngayon. Wala nang Batibot. Meron pa. Ha? Channel 5. Channel 5? Buhay pa ba sila Kuya Bonji? Tsaka sila Ate Sena? Napanood ko dati sa Batibot nung kami maliliit pa. Tinuturuan nila yung mga manonood na huwag magkalat. Kaya doon sa Batibot, Batibot tawag doon, di ba? Doon sa Batibot, sa bilog, may umupong bata. Yung bata, kumain ng candy. Tapos, walang matapunan yung bata. Tinapon niya doon kasi maliit lang naman. Maliit, edi umalis na yung bata. May dumating naman na magkaibigan.
naglalaro, umupo doon sa batibot, kumain din ng candy. Yung candy nilang dalawa, itinapon din doon kasi nakita nila meron ng candy. So, inisip nila na maliit lang naman to, baka naman pwedeng tapunan ng candy. Tinapon. May dumating naman na magkakaibigan, kumakain, marami. May cheese curl, may mga plastic, may mga papel. Wala silang matapunan. Ay nakita nila, may balat ng candy, tatlo. Sabi nila, baka pwede magtapon dito kasi meron ng balat ng candy. E di yung kalat nila, tinapon nila doon. Tapos medyo dumadami na yung basura. Hanggang sa lahat ng tao, nagtapon na ng basura doon sa batibot. At ang buong batibot ay napuno ng basura. Ang sabi ni Kuya Bodji, o kayo mga bata, huwag kayo magtapon ng balat ng candy kung saan-saan ha. Kasi yung maliit na balat ng candy, dadami. Magiging isang tumbok ng basura. Tumpok ng basura. Sabi niya gano'n. Naisip ko, yung kasalanan, parang ganoon. Maliit muna, medyo maliit, lumiliit ng lumalaki ng konti. Pag nag-enjoy ka pa sa paindak-indak sa mga disco-disco, medyo lumalaki ng ganon. Tapos painom-inom ka ng mga bawal, medyo lumalaki-laki. Tapos tuwing Sabado, patulog-tulog ka lang sa bahay, lumalaki na lumalaki. Tapos natuto ka na mag-chismis, hindi naman totoo kasi nga chismis, lumalaki na lumalaki. Hanggang yung sa kasalanan, dumami na, naging basura na sa isipan natin. At ang Diyos, ayaw niya ng ganon. Kaya ang sabi ng Diyos, kapatid, seryoso ka ba? Pag maliit pa lang, na-sense mo na, sinabi na ng Holy Spirit, kasalanan, maliit, lapit ka na sa Diyos. Sabi niya kay Mary, go and sin no more. Hindi niya sinabi kay Mary Magdalene, go. Wala naman na sila eh, go ka na. Takbo na, bilis. Ang sabi ng Jesus, sin no more. Huwag mo nang gawin. Kapatid, seryoso ang Diyos sa kaligtasan. At dahil ito ay huling puntos na rin, ay papabasa ko sa inyo ito nasa Revelation 21:4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Bakit ko pinabasa sa inyo iyan? Ang gusto kong bigyan nyo ng pansin ay, dito na lang, God shall wipe away all tears. God shall wipe away. 3 linggo ko nang hinahanap at hindi ko matagpuan. Tinanong ko na si Google, tinanong ko na si Yahoo, pati si Ask Peter, pati si Ask Jeeves, pati komentaryo. Hindi ko lang eksaktong ma-locate kung saan kong aklat ni Mrs. White nabasa. Alam nyo ba yung shall wipe away all tears? Kailan papahiran ng Diyos yung iyong luha? Sunod na tanong, bakit ka lumuluha? Anong meron? Ha? Nabasa ko sa komentaryo ni Mrs. White at hindi ko makakalimutan at maraming beses ko nang binanggit sa mga kapatid. Pag tayo ay kinuha ng Diyos, yung mga banal, kukuhanin niya. Yung mga patay, bubuhayin. Kung sino yung kanya, kukuhanin niya. At yung mga hindi, may iwan. Pakinggan nyo maigit mga kapatid ha, baka kayo may iwan. Kayo yung hindi luluha. Pagdating sa langit, at hindi mo nakita ang anak mo, Brother Sam, siguradong ikaw ay luluha. At tatanungin ka ng Diyos, bakit ka lumuluha, Brother Sam? Wala po yung anak ko eh. Parati naman na sa Sabbath School, lahat. Dinala namin sa church, kunyari, malaki na. No? Tinuruan namin ang mabubuting balita, bla bla bla, etc.
Bakit wala sa langit? Iiyak ka. At anong gagawin ng Diyos? Pupunta ang Diyos kay Brother Sam, bubuksan ang isang libro, sasabihin niya kay Brother Sam, ito ang katunayan kung bakit ang anak mo ay hindi napunta sa langit. Babasahin mo doon. At habang binabasa mo yung libro, napapatunayan mo sa sarili mo na hindi nga siya karapat-dapat sa langit. Hindi siya karapat-dapat. Bakit? Tuwing Sabado, active nga siya sa church, active sa church. Pero kamusta naman siya ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Sunday? Nasaan yung kapatid? Anong ginagawa? Andun, nanloloko ng chicks. Andun, nagchichismis. Andun, maaga pa sa kapitbahay. Sasabihin mo sa Panginoon, tuwing Sabado nagsimba ka. Pero ang totoo, makikita mo, ito, tuwing Sabado, nasa simbahan naman. Pero, nakalagay dito sa libro, mas maingay pa yung bahay kaysa sa kapitbahay na hindi Adventist. Mababasa mo ngayon doon, mapapatunayan mo sa iyong sarili na yung kapatid na naiwan sa baba ay hindi nga karapat-dapat sa langit. Bubuklat ng Diyos. At habang ikaw ay lumuluha at naiisip mo na yung kapatid dahil sa iyong pagmamahal sa Kanya, ngunit hindi naman siya nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, papahiran ng Diyos ang ating mga luha. At yun na ang ating huling iyak. Makakalimutan na natin lahat. There shall be no more remembrance. Kapatid, yan ay informasyon. Yung binanggit ko sa inyo ay information. Ano ang leksyon? Kanina, hirap na hirap sumagot si kapatid doon na kabataan sa leksyon eh. Anong leksyon, kapatid? Handa ka na ba? Yung bang iyong ginagawa, ikaw ba ay Adventist tuwing Sabado lang? Kamusta naman pag Monday, Tuesday, Wednesday? Adventist ka pa rin? Kristiyano ka pa rin ba? Nasungitan ka lang sa labas, banatan mo rin, sungitan mo rin. Naasar ka lang sa anak mo, bulyawan mo rin yung anak mo. Bulyawan na kayo, yung kapitbahay na hindi Adventist. Nakikinig na lang, mas maingay pa yung bahay nyo kaysa sa kapitbahay. Andito ka nga tuwing Sabado, yung isip mo naman lumulutang, wala sa Panginoon, wala sa Diyos. At ang mga kapatid, kapag nanawagan, magdadalaw tayo. Meron tayong gawain, may crusade tayo. Andun, nagbo-movie marathon sa bahay, sa GMA 7. Kapatid, sa ayaw at sa hindi, sa ayaw at sa gusto natin, makikita kung anong klase yung ginagawa natin. Malalaman, ihahayag. Kaya kapatid, ang pinakamagandang balita niyan, buhay pa tayong lahat. May pag-asa pa tayo. Dahil buhay pa tayo. Kung ano yung gagawin natin mamaya, bukas, sa mga ibang araw. Ano? Tapos na. Ito na yung last. Last na last. Para mabigyan naman tayo lahat ng hope. Tayo daw lahat na overcome? Nakakalagpas sa mga pagsubok ay hindi buburahin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Halika nga dito, Rachel. Nagbibigay lang ako ng example. Dito sa taas. Magbibigay lang ng example. Kunyari, si Rachel, yung nagkasala. At siya bilang nagkasala, lalapit siya sa Ama. Sasabihin niya sa Ama, Diyos, patawarin mo ako, ako'y nagkasala. Ako'y gumawa ng mga kamalian sa iyong harapan. Patawarin mo ako. At sabi ng Diyos, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, tayo,
Kunyari, siya nire-representahan ng tao. Tayo, hindi tayo nakakalapit sa Diyos. Ang totoo, si Kristo ang tinitingnan ng Diyos para ma-recognize siya. Tandaan nyo yan. Si Kristo ang nare-recognize ng Diyos para siya ay ma-recognize. Pero pag siya lang humarap sa Diyos, walang Kristo.